Magandang gabi po sa ating lahat. Aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Ikadalawang Hari, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang nakasulat. Naging hari ng Juda ang anak ni Ahaz na si Hezekiah na 3 taon ng paghari ng anak ni Ela na si Hosea sa Israel. Si Hezekiah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Abijah na anak ni Zacarias. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon, tulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Ipinatanggal niya ang mga sambahan na sa matataas na lugar, ipinadurog ang mga alaalang bato at ipinagiba ang mga pusting simbolo ng Diyosang si Asherah. Ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises. Dahil mula nung nagsunog dito ng insenso si Moises, ay sinamba na ito ng mga mamayan ng Israel. Tinawag na ni Hostan ang tansong ahas. Nagtiwala si Hezekiah sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Walang naging hari sa Juda na katulad niya. Kaya't ang mga nauna o mga sumunod pa sa kanya. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking babasahin ay mula sa Ikalawang Mga Hari, Kapitulo 18, versikulo 6 hanggang 10. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay ni Yahweh kay Moses. Kaya pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Nagibagsik siya sa hari ng Assyria at tumangging pasakop dito. Natalo niya mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito. Mula sa pinakamaliit na nayo hanggang sa pinakamalaking lungsod. Na ika-4 na taon ng paghahari ni Ezekias at kapato naman si Oseas sa Israel, kinubkob ni Haring Salmaneser ng Assyria ang Samaria. At nasakop ito pagkaraan 3 taong pagkubkob noon at ika-6 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-9 naman si Oseas sa Israel. Yun lang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 18, verses 11 to 15. Dinala ng hari ng Assyria ang mga Israelita sa Assyria at pinatira sila sa lungsod ng Hala, sa mga lugar na malapit sa ilog ng Habor, sa Gosan at sa mga bayan ng Media. Nangyari ito sa mga taga-Israel dahil hindi sila sumunod sa Panginoon na kanilang Diyos. Nilabag nila ang kanyang kasunduan at hindi sumunod sa lahat ng utos na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moises. Hindi nila pinakinggan o sinunod ang mga utos nito. Nilusob ng Assyria ang Juda. Nang ika-14 na taon ng paghahari ni Hezekiah, nilusob ni Haring Sennacherib ng Assyria ang lahat ng napapadirang lungsod ng Juda at sinakop ito. Kaya nagpadala ng mensahe si Haring Hezekiah sa hari ng Assyria sa Lachish. Nagkasala ako sa pagre-rebelde ko sa iyo. Ibibigay ko ang kahit anong hihilingin mo, basta umalis ka lang dito sa amin. Kaya pinibigyan ng hari ng Assyria si Haring Hezekiah ng mga 10 toneladang pilak at 1 toneladang ginto. Ibinigay ni Hezekiah ang lahat ng pilak na nasa templo ng Panginoon at ang nasa kabang yaman ng palasyo. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 18, verse 16 to 20. Ipinatanggal ni Hezekiah pati na ang mga ginto na nakabalot sa mga pintuan at hamba ng templo ng Panginoon at ibinigay niyang lahat sa hari ng Assyria. Ipinadala ng hari ng Assyria ang pinuno ng mga commander, mga punong opisyal at ang commander ng mga sundalo niya. Kasama nila ang napakaraming sundalo mula sa Lachish para harapin si Haring Hezekiah sa Jerusalem. Tumigil sila malapit sa may daluyan ng tubig na nasa itaas ng lugar na pinag-iimbakan ng tubig kung saan naglalaba ang mga tao.
Ipinatawag nila si Haring Hezekiah, pero ang pinapunta ng hari ay sina Eliakim na anak ni Hilkiah, na namamahala ng palasyo, Shebna na kalihim at Joah na anak ni Asaph, na namamahala ng mga kasulatan sa kaharian. Sinabi sa kanila ng commander ng mga sundalo, "Sabihin niyo kay Hezekiah na ito ang sinasabi ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Sinabi mong maabilidad at malakas ang mga sundalo mo, pero walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Sino ba ang pinagmamalaki mo at nagre-rebelde ka sa akin?" Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po ba sa ating lahat. Ang aking isi-share ay makikita sa Ikadalawang Hari, Kapitulo 18, versikulo 21 hanggang 25. Ito po ay kay Mera. Ito po ang nakasaad. Ang Ehipto ba, ang bansang ito, ang hari nito ay parang nabaling tungkod na nakasusugat sa kamay kapag ginagamit mo. Maaaring niyong sabihin na nagtitiwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos, pero hindi ba't ikaw din, Hezekiah, ang nagpagiba ng mga sambahan niya sa matataas na lugar, pati mga altar nito? At sinabi pa sa mga nakatira sa Jerusalem at mga lungsod sa Juda na sumamba sila sa nag-isang altar doon sa Jerusalem. Ngayon, inaalok ka ng aking amo, ang hari ng Assyria. Bibigyan ka namin ng 20,000 kabayo. Kung may 2,000 ka ring mga kabayo, hindi ka mananalo kahit na pinakamababang opisyal ng aking amo. Bakit umaasa ka lang naman sa Ehipto na bibigyan ka nito ng mga karwahe at mga kabayo? Iniisip mo bang hindi ako inuutosan ng Panginoon na pumunta rito? Ang Panginoon mismo ang nag-utos sa akin na lusubin at lipunin ang bansang ito. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from 2 Kings chapter 18 verses 26 to 31. Sinabi ni na Eliakim, Shebna at Joah sa opisyal ng Assyria, "Nakikiusap kami sa inyo na sa wikang Arameo na lamang ninyo kami kausapin sapagkat naiintindihan din namin ito. Huwag ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo sapagkat nakikinig ang aming mga kababayan na nakatira sa tabi ng pader ng lungsod." Ngunit sinabi ng opisyal, "Ito'y hindi lamang ipinasasabi ng aming Panginoon sa inyo at sa inyong hari, kundi pati sa inyong mga kababayan, sapagkat pare-pareho kayong kakain ng inyong dumi at iinom ng inyong ihi." Tumayo ang opisyal at sumigaw sa wikang Hebreo, "Ipinapasabi sa inyo ng makapangyarihang hari ng Assyria na huwag ninyong paniwalaan si Ezekias. Hindi niya kayo maipagtatanggol laban sa aming hari. Huwag kayong maniniwala sa kanya kahit sabihin sa inyo na ililigtas kayo ni Yahweh. At ang lungsod na ito ay hindi masasakop ng hari ng Assyria. Huwag ninyong papakinggan si Ezekias. Ipinapasabi pa ng hari ng Assyria na sumuko na kayo at makipagkasundo sa kanya, at makakain ninyo ang bunga ng inyong mga ubasan at mga punong igos. Iinom din kayo ng tubig sa inyong mga balon." Ang mabuting balita ng ating Panginoon, hindi lamang kay King Ezekias sa mga alagad nito, yung ipinapasabi ng king ng Assyria, kundi sa buong sambayanan, no? Dahil sinasabi na pare-pareha sila na magsasuffer doon sa paghihimagsik ni King Ezekias sa king ng Assyria. Yon, at sinasabi nila na wag maniwala kay King Ezekias, no? Na kaya silang ipagtanggol nito. At wag na wag din maniwala na kaya silang ipagtanggol ni Yahweh na Diyos ni King Ezekias, no? Dito nakikita natin na hindi nila nakikilala si Yahweh, no? Hindi nila nakikilala yung Diyos ni Abraham, ni Jacob, and ni Isaac, na ninuno ng mga Juda ng Israel. Tapos na parang binibrainwash pa sila, no, na
kung makikipagkasundo na lang at hindi man na maghihimagsik, no? Makikinabang sila sa yung bunga ng mga ubasan nila, no? Yung makakain nila yung mga yon, at yung makakainom sa kanilang mga balon, no? Dito, no, makikita natin na ang pagkakaalam talaga ng mga alagad ng king ng Assyria na ang hari nila ay makapangyarihan sa lahat, no? Well, dito siguro dapat na magpakilala uli si Yahweh sa kanila. Nabasa natin, no, sa unang mga part nung chapter na to na si King Ezekias ay isang kakaiba siya sa lahat, no, sa lahat ng mga naging king, no, simulan yung mga nakaraan pati sa mga susunod na king, at naging kalugod-lugod siya sa mata ng Diyos, no. So alam naman natin na kung sumusunod sa utos ng Diyos, ang Diyos ay sumusubaybay sa kanya. Yan. Marami pa po tayong mababasa sa mga susunod na chapter, no. Yun lamang po ngayon. To God be the glory. God bless us. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay mula po sa 2 Kings chapter 18 verse 32 to 37. So dito po makikita natin na sa tagpong ito sinubukan po ng tagapagsalita ng hari ng Assyria, no, na takutin at lituhin yung mga mamamayan ng Juda, no. Pinipilit silang huwag makinig kay Haring Hezekias, no, sapagkat para sa ganon ay huwag magtiwala sa Diyos. Gumagamit siya ng matatamis na pangako, at ganoon din kaugnay nito, nandun din po yung panghihiya, nandun din po yung paghahambing, no, na kumbaga talagang napakalakas ng Assyria. At dito makikita po natin isa sa napakahalagang bagay na makikita po natin, mababasa natin dito, na may mga bagay na ginawa yung mga tao. Sila po'y tumahimik, hindi po sila sumasagot. Kahit sila inuinsulto, pinagbabantaan, sinunod po nila yung bilin ng kanilang hari na huwag sumagot sa kaaway. Makikita po natin na sa panahon ng pagsubok, nandun po talaga yung pag-uudyok ng kaaway. So, hindi lahat ng paninira o hamon ay kailangan sagutin. Minsan, ang katahimikan po ay tanda ng pananampalataya na tayo nagtitiwala sa Diyos na siyang kikilos at magtatanggol sa atin. Hindi po natin kailangan makipag-diskusyon, no, sa mga pananakot o sa ating pananakot ng kaaway. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa Panginoon sapagkat ang Diyos po natin ay tunay po na sandigan natin. So dito makikita po natin na huwag po tayong magpalinlang sa mga ginagawa ng kaaway, bagkus manatili yung ating katapatan sa Panginoon. And God bless everyone.